Isa na namang loan application, guys, ang Exalist ko. Kahit pa ako ay approve sa aking first loan amount, nako, hindi na po ako uutang sa kanyang muli. Kahit pa offeran niya ako, guys, ng second loan amount dito na malaki, hindi na talaga, guys. Biruin mo ba naman, guys, itong loan application na i-vlog natin ngayon is hindi pa ako umaabot dun sa pinakang due date ko is naniningil na agad. At ang masama pa dito, guys, lahat ng nasa contact list ko, lahat po na nasa contact number ko is pinagte-text po na ako po ay due date na at sila daw ay co-maker ko. Tulungan ko daw silang maningil sa akin. Nakakaloka. Kung kayo to, guys, talagang mai-stress kayo dito. Biruin mo, lahat ng contact number mo pinagte-text ng ganun. So ngayon, guys, bago ma-stress ang lahat at if ever man na may pagkakautang ka dito sa loan application na sasabihin natin mamaya is, nako, i-ex mo na yan. I-uninstall mo na yung loan application na yan kasi ganyan yung ginagawa. Pero bago yun, guys, dahil po Monday ngayon and happy Monday sa inyong lahat, guys, kahit medyo nainit-init yung ulo ko ngayon sa loan application na yun, is i-announce ko na sa inyo yung ating 5 lucky winners for this week. Ayan, congratulations sa inyo, guys, sa patuloy na pagsuporta sa akin. And for those nang hindi pa dyan nananalo, huwag kayong mag-alala kasi may next Monday pa. And for those nang hindi pa nakasubscribe, nako, i-click mo na po yung subscribe button. I-like itong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section para mabasali ka sa aking weekly Gcash giveaway. Ayan, 5 lucky winners po yung aking pinipili at tuwing Monday po yung announcement. And every last Monday of the month, malapit na naman, guys, may isa ulit mananalo ng aking pa-cellphone giveaway, which is pwede mo po yung i-convert into cash kapag ayaw mo ng cellphone, no? Kung ikaw ay may paggagamitan dyan, pwedeng cash po. So that's it. Napakadali lang po ng mechanics natin. So sali-sali na kayo dyan, guys. So patuloy na tayo dito sa ating pag-uusapan na nakakalokang loan application, which is bagong loan application to, guys. And nung chinek ko muli siya sa App Store, nako, bigla siyang naglaho. Wala na siya, guys. And if you're interested sa video na to at kung anong loan application yon, nako, keep watching. Disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter nitong loan application na to. Talagang hindi ko po ito pinopromote. Ako, Diyos ko. Talagang mapapa-ex kayo dito, no? And ang pangalan po nito is Pita Cash. Yan, nasa App Store siya, guys. Hindi ko siya dinownload sa Google Play Store. Sa App Store ko po siya dinownload and doon ako nag-apply. And nakakainis talaga. Kumbaga naman, ngayon siya nag-text pero bukas pa yung due date ko. Akalain mo yun, naniningil na agad. Nakita ko kasi sa email ko na may nag-message na yun nga, naniningil na agad, magbayad na daw ako ng aking payment. Doon kasi sa lugar na pinag-i-stayan ko is walang signal yung SIM. Kaya lahat ng text na pumapasok sa akin is hindi ko po talaga nare-receive. And then may nag-chat sa akin sa Messenger na may nag-text daw sa kanila na ganito nga. Ito, papakita ko sa inyo, guys. Nakakahiya. Bukod sa nakakahiya, is nakakaloka. Biruin mo, naniningil na agad sila ng hindi pa ikaw due date. Ito yung chat sa akin, guys. Itong John Carl Ferrer na to. Anyway, hindi ko alam kung tunay niyang pangalan yan. And then, wala na pati siyang profile dun sa kanyang Gmail. Ewan ko dito. So, yan, guys. Pakisettle na po ang payment mo. Salamat po. Ayan, nag-send pati ako dito na nakatunayan na hindi ko pa nga due date. So, ito, sabi niya sa akin, "Good morning. This is from Collection Agency of Pita Cash. We are expecting you payment today since today is your due date." Kahit kinabukasan pa nga, guys. For those who wants to reloan, you need to settle your full payment earlier. Our reloan is until 12 noon only. And for those who can't afford the full amount, you can also pay the extension fee. Just let me know so I can assist you. So, ito nga, guys, nireplyan ko siya na hindi ko pa nga due date at bukas pa nga. And then, dapat na hindi pa nga ako magbabayad nung araw na yun, pero may nag-chat sa akin na may nag-text daw sa kanila ng ganito. "Magandang araw po, co-maker. Kami po ng aking team ay humihingi ng tulong upang makausap o makapagbayad man lang ng kanyang pagkakautang si..." Yan, pangalan ko talaga, buong buo, guys. Cellphone number na ganyan, sapagkat di na po siya nagre-reply sa mga messages na pinapadala namin sa kanya. Sana po kami ay inyong matulungan upang magbayad siya. Salamat po. Naku, Diyos ko, hindi ko pa nga overdue eh. Nakakainis talaga tong Pita Cash na to, no? And ito naman yung mga messages sa akin, nagdatingan nung ako ay pumunta sa lugar na may signal na, pumasok na agad sa akin yung mga messages, no? So, bali, hindi ko alam kung ilan yung message sa akin, pero ito, babasahin ko na sa inyo yung isa. "Magbayad ka ngayon o
iisa-isahin kong i-reach out ka sa wall ng mga FB friends mo. Ipapaskill ko sa mga Facebook nila yung ID mo at yung mukha mo nung mga oras na nangutang ka sa amin. Sa maliit na halaga ipagpapalit mo kahihiyan mo, maayos kami nakipag-usap sa inyo pero hanggang ngayon wala kaming natanggap sa inyo kaya magpasensyahan tayo. Yun yung text nila. Nakakaloka talaga, guys. Aba, hindi ko pa naman due date. Ba't ito'y naniningil na agad? So, mama ka 2,000, guys, ha? Talagang pinagte-text na nila yung aking mga contacts. Nako, if ever man na may utang kayo dito kay Pita Cash, nako, wag nyo nang paubutin ng due date at wag na kayo magbalak pang mag-apply dito. Pero mo naniningil lang hindi pa due date, tapos kung ano-anong tinetext sa mga contact number mo, nako, yun yung nakakaloka eh. Okay, sana na ikaw lang yung pagte-text ng kung ano-ano. Wag laang sanang idamay lahat ng contact number mo, which is, yung mga person na pinagte-text nila is hindi ko po yun nilagay sa contact references ko. Ibig sabihin, na-access nila yung buong data ng aking contact list, tapos pinagte-text nila ng ganun. Nako guys, eto nga guys, no, binayaran ko kaagad talaga. Agad-agad kong binayaran yung loan ko sa kanila, which is 2,000 pesos, na hindi ko pa nga buong na-receive, na may bawas pa na 800 pesos, at kung magkano lang talaga yung na-receive ko sa kanila. Ayan. And then, nag-offer sila ng panibago. After ko makapagbayad, ayan, pinagre-reloan ulit ako. Nako, hindi na ako uulit sa inyo. Yan nga guys, no, after ko makapagbayad ng 2,000 pesos, bali 1,980, tapos yung 20 pesos is wave na yun. Ito, 5,000 pesos ino-offer nila sa akin, which is interest nga daw ay 0%. 0% nga yung interest dito. Tapos may service fee na 2,000 pesos. Biro mo ganun kalaki guys. Sa 5,000 na second reloan mo dito, may 2,000 na service charge. And malamang sa malamang na 3,000 na lang yung marireceive mo. Then after 7 days, ayan, magbabayad ka na ulit guys ng 4,950 na hindi pa nga mo due date, isisingilin ka na agad. Sino bang magaganahan na umutang sa gantong application, no? Tapos ite-text pa lahat ng contact number mo na hindi mo naman nilagay sa contact reference mo. Nako, X na X talaga to sa akin tong loan application na to. Kung ano man talagang tunay na pangalan nito, kung hindi man siya Pita Cash, pero Pita Cash yung nakalagay sa kanyang ads. So yun guys, nako, hindi na po ako uutang dito. Ako, Diyos ko. So yan guys, sana nagkaroon kayo ng awareness sa application na to. If ever man na nakita nyo to sa App Store, nakita nyo sa Google Play Store, pero magkaiba sila ng Pita Cash na in-applyan ko sa Google Play Store. Hindi ko sure kung para sila guys. Nako, iwasan nyo yung mga gantong loan application. And if ever man na may experience na kayo tulad nung sa akin, na hindi pa nga due date nyo is naniningil na, ilagay nyo po dyan sa comment section para yung mga first time pa lang mag-a-apply sa online loan is maiiwasan yung mga ganyang application. Nakakaya talaga, which is nakakainis pa nga eh. So yan nga guys, yung experience ko dito kay Pita Cash na na-download ko po sa App Store. No, kahit siya may offer na 2,000, 5,000, hindi na po ako uulit sa kanya. So that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-turn on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa gantong usapan. And then, ma-aware na kayo sa mga gantong loan application na naglalabasan ngayon. So, bye-bye na muna for now guys. See you on my next update.